Nitong Pebrero ay naging ganap na Minor Basilica ang Shrine of Our Lady of Manaoag. Tuwing kailan ba nagiging ganap na Minor Basilica ang isang simbahan? Alamin natin yan. Let's all watch this. Magandang umaga mga boss. Ito ang Minor Basilica na Our Lady of the Rosary of Manaoag. February 17, 2015 ay iginawad ang titulong ito sa naturang simbahan at malalaman natin mamaya-maya lamang kung ano-ano nga ba ang kriteria para igawad ang naturang titulo, kaya samahan ninyo kami. Tinuluhan ng maraming mananampalataya ang proklamasyon ng Shrine of Our Lady of the Rosary of Manaoag bilang isang minor basilica. Ito ay pinangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Giuseppe Pinto, bilang kinatawan ni Pope Francis. Tinuluhan din ito ng mga kardinal, mga obispo, mga madre at pari. Ang proklamasyon na nakasulat sa wikang Latin at Ingles ay inununsyo ni Orlando Cardinal Quevedo. With the title and dignity of Minor Basilica, the parish church dedicated to God, in honor of the Blessed Virgin Mary of the Rosary, in Manaoag, Archdiocese of Linde and Lubungan. Isang paalala naman ang hatid ni Cardinal Tagle sa kanyang humili. And in this case, a minor basilica is a symbol, an effective symbol of God's desire to dwell among His people. Pumunta ba tayo dito sa Basilica? Nagdarasal naman tayo, I'm sure. Pero ano ba ang ating pinagdarasal? Nagdarasal ba tayo with Mary? Nagdarasal ba tayo with other people? Inilalapit ba natin sa Diyos ang panalangin para kasama ang mga nagdurusa, ang mga dukha, ang mga walang makain, ang mga may sakit na hindi makabayad? Pumapasok ba sila sa ating isip? O pati ba sa panalangin natin, ako? Sa ordinaryong buhay, ako. Sa panalangin, ako. How much do we pray for others? Father, firstly, congratulations kasi during this time po na at last nabigay na yung titulo bilang Minor Basilica dito mismo sa Manaoag. So ano po ba yung basically yung criteria para po maibigay itong titulo na to? Unang-una, ito ay dumaan sa isang proseso. Last year, August of 2014, Bishop Sok gave us a questionnaire around 14 pages in Latin. Okay. And we have to answer this, and it has examined by the authorities in Rome, and they approved it. Ano yung contents nito? Tinitignan sa atin yung sacraments, devotion of the people, and yung ating social dimension ng ating celebration dito. At isa pa, tinitingnan din yung history at yung ating antiquity ng simbahan. So when a church is called a people church, ano po ba yung mga benefits, yung mga perks na makuha ng mga parishioners or even the community? Okay. First is, makikita nyo sa ating simbahan ngayon ay magkakaroon ng mga pagbabago. Like there will be papal chair, papal bell, papal cross keys na makikita natin sa ating sanctuaryo or sa ating altar. At dahil dito, ito ay pinapakita sa atin na we are closely affiliated and closely bonded with the Pope, and this is Pope Francis. Ang proklamasyon sa simbahang ito bilang isang minor basilica ay ikinagalak ng maraming deboto, tulad ni Congresswoman Gina De Venecia at ang kanyang asawang si dating House Speaker Joe De Venecia. I'm extremely happy, parang birthday gift na sa akin ito ni Mama Mary, na it's during my term na magiging basilica ang Manaoag. We have celebrated the interfaith dialogue among the various religions, the various cradles of culture and civilization, which were all born in Asia. We will see, I think, over time,
a resurgence of Christianity which respects all religions, Christianity which loves all religions, Christianity which reaches out to all religions and does not insult other religions or does not belittle other religions. So we're very proud of Manaoag, we're very proud of this great tradition. Isang panukala rin ang inihain sa Kongreso para gawing pilgrimage ang Manaoag. Yung House Bill ko was approved already in the House of Representatives and magiging ng pilgrimage place ang Manaoag. Ibig sabihin, bibigyan na tayo ng pondo ng tourism at bibigyan ng initial 200 million para ma-develop ng lugar, makapagtayo ng mga titirhan ang ating mga pilgrims. Bago ang proklamasyon, malaki na rin ang naging pagbabago sa Manaoag Church. Pagpunta ho nyo ng Manaoag Church, iba na. Meron na yung mga images of the saints. Pagpasok mo, sementado na lahat. At nilipat na po namin yung mga vendors. Iniimbitahan ko po kayo. Iniimbitahan kayo ni Archbishop Soc Villegas, ni Prior Jerry Manlangit ng Manaoag, and si Parish Priest Alan Lopez, and all the people of Manaoag and the whole of Pangasinan to visit po the Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Ang makasaysayang proklamasyon na ito ay isang patunay na ang Pilipinas ay ganap na duyan ng Kristyanismo.